Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So since hindi rin naman ako umalis sa Hotel Signature Banjara Hills, mag-vlog na lang tayo about if you're visiting in India or first time visitor in India from Philippines, of course, sa Pilipinas ka nang galing, ano yung mga dapat mong gawin at ano yung kailangan nila, ano yung mga requirements. So, i-check mo kung gusto mong magstay dito. Please check my video about it and informations na pwede mong matutunan or malaman bago ka mag-visit ng India. So first, yung travel requirements ng India. So ito yung updated na travel requirements based on my current entry dito sa India. Una is kailangan nila ng electronic travel authorization. So before kasi, pwede ka mag-apply ng visa or e-visa, yung sticker na visa. Kaya lang, nag-announce na free visa ang Filipino until July of 2026. So kaya naman, kailangan mo lang ng ETA or Electronic Travel Authorization, and dito nila i-stamp yung visa pag dating mo ng India. So ganito ang itsura ng pakita natin yung passport natin. So since hindi naman ano yan eh. Yan. Ganito ang itsura ng visa na makukuha mo kung mag-enter ka ng this year, 2026, ng free visa. And mag-a-apply ka ng ETA. So ETA, ganito yan. Okay? So ganito ang ETA, Electronic Travel Authorization. May apply mo yan through certain, ano ba yung, ito. Sa indianvisaonline.gov.in.e-visa. So, doon sila ma-release. And, additional information, kailangan mag-apply ka within a minimum of 8 days before ka mag-visit dito sa India. Or kung mas matagal or mas mahabang time pa, like nung ako, nag-apply ako 2 weeks before ako pumunta dito. Na-approve naman siya at the same day rin naman. So, in-apply ko ngayong gabi. Kinabukasan ng morning, sinend na yung approval sa akin. So, ito na yung double entry daw ito. Kaya tinanong ko dun sa immigration, sabi niya 30 days lang daw yung validity pag mag-enter ulit ng hindi nagagamit ng ETA. Kailangan mag-apply ng bago. So, yun yung sabi niya sa akin. So, wala tayong magagawa dahil yun sabi ng immigration. Dahil ang sabi ko, babalik ako ng July of 2026. Sabi niya, kailangan mag-apply ng bago. Okay, sige. Madali naman tayong kausap eh. Hindi na tayo magpipag-away dyan kasi baka ang ending hindi rin tayo papasukin. So, yun lang yun. So, ano pa ba yung mga kailangan nila na other documentations para maka-enter ka ng India this 2026? So, bukod dun sa ETA or Electronic Travel Authorization na kailangan mo ipakita sa immigration, hindi lang sa immigration, pati dun sa check-in counter pag galing ka ng Pilipinas or kahit saan man galing, hahanapin nila yan. Ito, hanapin din nila to, arrival e-card. So, ilalagay ko dito yung arrival e-card ko. Kailangan din yan. So, hindi lang dyan. Sa Pilipinas din naman ginagamit yan, yung arrival card and departure card. Ganon din. Hindi ko lang alam dito pag alis ko pupunta naman kung kailangan. I-check ko, i-research ko din kasi alis ako mamaya. Sa Thailand din, kailangan din yun. Sa ano lang hindi siya hinihingi. Sa Vietnam mo lang hiningi eh. So, doon ako sa Ho Chi Minh, wala namang hiningi na kahit na ano. Ano lang, kahit sa visa, hindi ako hiningan. Of course, kasi ano tayo, Southeast Asian, which meron akong allowable days. Meron siya nilagay dito eh. So, check ko lang sandali. Allowed ako to stay until, kailan ba ako nag-check yung doon? Hindi ko lang saan nila tinatak eh. So, nakita ko na din. So, allowed ako to stay till January 29, 2026. So, ano siya? For 21 days ba or 20 days? Mga ganun. Ang alam ko 21 days eh. So, hindi ko lang masyado madire-calculate. So, calculate lang natin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 days lang. Ay, hindi pala. 13 days, no. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yes, 21 days nga. So, yun yun.
And, ano po ba yung kailangan ko dito sa aking, bakit nakarating tayo sa Vietnam, nandito tayo sa India. So, yan. Puro na lang ako commercial break pag nag-vlog about information. So, I'm so sorry po sa mga nanonood. I hope so okay lang sa inyo. So, yan. Ito na tayo. So, dito tayo sa next one. So, next one is, normally hinihingi nila yung proof of financial capability to fund your travel. So, sinabihan ako niyan kasi in-inform ako at sinend sa akin through email kung ano yung kailangan. Yun nga lang, isa pa is yung flight ticket of course. So, flight ticket, kailangan mo ng return ticket. Normally, ganun talaga. Depende yan sa immigration or sa airlines, check-in counter, or kung sino man mag-a-assist sa iyo. So, depende yun. And depende yun sa background mo sa travel. Kasi ako yung may travel na ako na marami. So, marami which is, 6 lang naman yun. So, at least meron akong na-travel na iba-ibang bansa. So, sa 6 country kasi na travel ko, ang isang country doon is, dalawa pala. Ang isa sa mga country, nakavisit na ako ng 3 times. Ang isa sa mga country, nakavisit na ako ng 4 times. So, kaya masyado siyang marami. Kasi marami akong stamp sa visa. Passport pala. So, yun. Kasi ang ano dito is, mamaya ko yan ilalagay ko kasi ito sa ibang sa ibang video sana. Pero sige, isama na lang natin dito. So, ang immigration kasi, hindi yan sila magtatanong kung marami kang countries na napuntahan, at least minimum of 3 or marami kang tatak na visa sa iyong passport. Kasi ako marami akong tatak ng entry at saka exit ng mga country, ilang page na ng passport ko. Although late na tayo nag-travel, marami pa rin akong tatak sa passport hanggang sa kabilang passport ko. So, current na passport ko is released yan by 2020 kasi nag-start lang ako mag-travel is 2023. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pages ng passport ko. Maraming tatak. And, dun sa 10 pages na yun, 4 pages. 4, 5, 6. 6 doon is puno ng tatak sa page. So, kaya hindi ako masyadong tinatanong ng immigration. Kasi, yun pala yung reason. Kaya din ako, tama yung pag-prepare ko sa sarili ko na nag-travel ako ng mga ilang country. Kasi kahit sa Pilipinas, hindi na nila ako tinatanong kapag, halimbawa, babalik ako dito or pupunta ako na ibang bansa. Tanong lang nila saan na pupunta, ganitong bansa, anong gagawin mo na mag-visit? Wala nang, other question. Wala nang sabihin na may pera ka ba? Kasi pag tingin nila sa passport, meron ng tatak. So, yan din ang advice ko sa mga gusto mag-travel. Kailangan prepared kayo. Or even pag OFW ka, kahit nang OFW ka ng ilang taon sa isang bansa at doon lang ang tatak na sa mismong bansa lang, well then, hindi sila makakapaniwala na ikaw ay may ikaw ay capable of funding your travel. Kasi, ang technicality doon is that halata yun na nag-work ka lang doon kasi doon ka lang bumabalik at every time na magbabakasyon ka. And every time merong certain number of days na nandyan ka. So, natatrack kasi yan. Ako kasi, more of the time, ang bakasyon ko, halimbawa 30 days. So, yung 30 days plus 2 days na off, 32 days, 28 days lang ang binabakasyon ko sa Philippines. And yung the rest 4 or 5 days, tina-travel ko yan kasi para magkaroon ako ng stamp ng other country. Plus, ano ko rin kasi to, advantage ko as OFW na makapag-travel kasi hindi ko kailangan ng travel tax. Pakita ko lang yung ID ko dun sa company kung saan ako nagtatrabaho or yung residence card ko sa country kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko na kailangan yun. Kailangan ko lang ng OEC or OFW pass. By the way, sa OFW pass pala, hahanapin pa rin nila yung
OEC. So, just information lang dun sa mga mag-i-exit ng Philippines, please keep ready pa rin yung OEC nyo kasi nung nag-check-in ako sa check-in counter, tinanong ko sila, ano pong kailangan nyo? OFW pass lang ba? Or kailangan nyo ng copy ng OEC? Ang sagot sa akin, meron ko bang kopya ng OEC? So, always mag-print kayo ng 2 kopya ng OEC nyo na ni-release or yung exemption kasi hihingi nila yung copy sa inyo. So, although considered naman ng OFW pass, pero gusto pa rin nila makakuha ng physical copy ng OEC or exemption certificate nyo for OFW. So, next is, paano ka ba mag-a-apply ng ETA or Electronic Travel Authorization na kailangan may apply mo siya ng minimum of 8 days or at least longer than that sa government ng India, sa website nila. Kasi para ma-ensure yan na approve na siya bago ka pumunta dito. Hindi ka pa papasukin ng India kapag hindi yan approve. So, yun yung advice sa akin. Hindi ka pa papasukin pag hindi yan approve. And isa sa mga reason nga para ma-ensure na approve yan, kung marami ka ng bansang pinuntahan, kaya lang, just make sure na pagpunta mo dun sa bansa na yun, wala kang overstaying, wala kang violation. Kasi yung mga yan, makikita yan. So, isa yan sa magiging reason kung bakit hindi ka mabibigyan ng entry sa isang bansa. So, yun yun. Kaya ako, very, very careful ako na magkaroon ng violation sa kung saan bansa man pupunta kasi nakikita yan sa record. So, international kasi yung record natin. Sabi lang ng iba na hindi mo makikita dito, makikita yan. Nakikita nga nila sa Dubai yung record ng runaway ko. So, hindi lang applicable sa kanila, pero nakikita nila. So, yun yun. Natatrack yun kasi. And third is, yung visa na ginamit ko dito, ito yung naka-stamp is valid for 30 days, as mentioned din sa other video. Or mention ko ba yun earlier yata? So, minention ko naman yata. So, nagulat pa ako. So, nag-enter ako ng January 10. It is valid till February 8. Pero mag-exit na ako mamaya-maya. So, 12 ng January, alis na ako dito kasi nga for the purpose of completing my 7th country visit. And sana magkakaroon ako ng 2 palas na visit kaya lang gahol sa oras dahil nga napuyat kagabi dahil late nang dumating. So, yun yan. And last is yung arrival mo sa airport, kahit anong airport ng India, yun nga, again, pag marami kang country na-visit na, hindi ka nila masyadong tatanungin. Hindi na ako tinanong kung may pera ba akong dala dito. Hindi nga ako tinanong kung kailan ako babalik ng Oman. Sinabihin na ako, that's valid for 30 days. Walang tanong-tanong. Fingerprint lang ako, tinake ng picture, kaya lang medyo rude yung immigration dito. So, yun yun. Sa bagay, sa Philippines, halos ganun din naman, medyo may pagkamasungit din pag nag-enter ka. Ang pinaka mabait na immigration or pinaka-welcoming na experience ko sa buong travel history ko sa 7 countries na napuntahan ko is pareho yan, Thailand and Vietnam. Kasi sa Thailand, hindi ko makalimutan yung sinabi niya na sabi niya, enjoy your stay in Thailand. Yun lang. Tapos sabi sa Vietnam, wala namang sabi pero nakangiti lang siya. Which is okay naman sa akin yun. Yun lang. So, yun lang po yung aking informations about doon sa kung kailangan mo mag-travel or mag-visit dito sa India. Yun yung mga informations na dapat mong malaman, kung ano yung mga applyan mo, ano yung kailangan mo i-complete. And dito yung mga link ng mga yan, nung ETA, nung arrival e-card. So, yun. Pwede mo siyang applyan dito. And ensure lang na prepared ka. So, yun lang. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment kung may mga ibang tanong ka pa about dyan. Paki-like na rin and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs. And goodbye.